Yan, good morning po sa ating lahat. Ngayon ay umaga at ang gagawin ko ngayon ay i-update ko yung aking ginagawang ah, egg incubator. Okay, so nag-design pa ako ng egg incubator at sa ngayon nasa prototyping stage ako. Ang ginagawa ko ngayon ay minomonitor ko yung performance ng electronic components, performance ng aking program, at siyempre yung status ng itlog na ini-incubate ko. So, welcome po sa aking channel, JST Agritech. Tinatalakay ko po dito yung mga topic about agriculture. Yan, pinag-aaralan ko po yon, agriculture, urban farming, at kadikit po nun ay ina-apply ko yung aking mga natutunan, experiences sa larangan ng electronics repair. Ayan po. Kaya ang aking pong uh, YouTube channel ay JST Agritech kasi application of technology sa agriculture. Yeah, Agritech. Okay po. So yan. Yan, punta na tayo sa ating main objective for today's video, yung update ng ating DIY egg incubator. Yan. So, kung napanood niyo po yung aking previous reel, short video, ay nakita niyo po doon yung sneak peek ng aking DIY egg incubator. So ngayon po, tinapat ko talagang madaling araw para madilim pa yung yung paligid. Kasi ang gagawin natin, update and magka-candling tayo. So ano po ba yung candling? Yung candling, ginagawa yan sa part ng incubation period kung saan tinitingnan natin yung estado or state nung itlog. Ito ba ay buhay pa? Buhay pa ba yung embryo dun sa loob ng itlog o medyo ano na, kailangan na siyang i-out. Kailangan siyang tanggalin dun sa loob ng incubator kasi baka sumabog. So yun po yung mga tinatawag na bugok na itlog. Kailangan malaman natin yan kasi pag tumagal-tagal pa yun sa loob ng incubator at yun nga, nagalaw, sumasabog yon at kakalat yun dun sa loob ng incubator mo. So iniiwasan natin yan. Okay, meron akong listahan dito ng so ito po pala yung aking setup controller. Ito, meron akong mga measuring equipment, temp and humidity, saka yung ito, familiar po yan sa inyo. Yan yung ayan, yan yung ginagamit pag may lagnat. Yan. Ito. Yan. So, tingnan natin. So, meron siyang reading. Reference ko rin kung ilang degree Celsius na. Okay. So, yan. Isa natin. Okay, sa design muna tayo. Sa design. Ang design ko ay, sabi ko nga kanina, lahat po yan ay ginawa ko. I mean, yung design, ginawa ko po yung design. So, ang design na yan ay ginawa ko yung controller, yung hardware, dinisign ko po yan. Kaya, natin. Kung makapansin nyo po, yung display, nilagyan ko ng ano, every 5 seconds lalabas yung JST Agritech para ma-refresh yung screen at yun, yan po yung controller niya at ito yung
So, dito nang gagaling yung humidity. Meron yung itong tubig na yan. Babaliktarin ko lang yan ganyan. Tapos maglalagay yan ng tubig dun sa loob. Diyan nang gagaling yung humidity. Meron yung basin dun sa loob. Tapos, yung mga reading. So, ngayon, nasa 36.5. Excuse. Ang target ng temperature reading ay ang target ng temperature reading ay 37 to 39 degrees Celsius. So, yun yung target nating temperature sa incubator. 37 to 39. So, ngayon ay 36.5, 36.8. May ano pa naman yan, may mga tolerances. Okay na yan sa akin. So, kuha na ako ng itlog para i-candling natin. Ang kailangan natin para sa activity na to, kahit anong flashlight, ito yung gagamitin ko. Ayan, itong flashlight na yan. Tapos, ito yung egg tray. Lagyan natin dito. Ayan. Ito yung egg tray. Yung flashlight, nilagyan ko ng butas yan. Ayan, may butas yan. Diyan ko itatapat yung flashlight. Ito yung flashlight. Tatapat yan dyan sa butas. Tapos, ilalagay natin yung itlog dito. Tingnan natin kung ano yung itsura ng itlog. Yan, kukuha na ako ng itlog. So, ito yung mga itlog natin. Ayan. Ito mga ano lang yan, mga pabigat dun sa takip. Naka ano tayo, manual egg turn tayo Naka manual egg turn. Ibig sabihin, mano-mano kung binabaliktad yung mga itlog. Ayan. Nagalit ko ito camera. Okay. So, ayan. Ang ating ng ilaw. Ayan. Ating mga itlog sa ngayon. Ayan. Ito yung controller. Andun yung sensor. Ayan. Sensor. So, ayan yung mga itlog natin. Ayan. Nakangiti pa sila. Ayan. At may mga number yan. Check ko rin kung kamusta yung humidity. Okay naman. Hindi naman siya nagbabasa. Okay naman yung humidity. So ngayon, isa-isa natin nang kukunin. Umpisa natin, ang gusto ko dito sa number 1. Nasaan sa number 1? Number 1. So, number 1 muna tayo. Contestant number 1. Ayan, ito siya. Okay. So, si number 1, pang ilang araw na ba ngayon? Nag-start ako mag-incubate December 17. So, December 17 yung start ng incubation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, pang 11 araw na, medyo maganda ng mag-candling ngayon. Pero nung mga 3 to 4 days, 3 to 4 days, nag-candling na ako. At lumabas sa resulta ng candling, si egg number 2, hindi siya okay. Walang na-develop na embryo. The rest, okay. Okay, the rest, yung mga number na yan, okay yan. Si egg number 2, hindi. So ngayon, umpisa natin kay egg number 1. Nga pala, itong mga itlog na to, yan, yung mga itlog na yan. Yung 1 and 2, galing yan sa kumpare ko kay Paring Eric. Paring Eric, good morning, shout out. Tapos yung the rest na eggs, yan. Ay galing naman to dun sa kabatchmate namin, Paring Eric. Si Raymond Sario, taga dun din yan sa amin sa Bicol. Raymond Sario, taga Bicol siya. Sa, excuse, Bulusan, Libon, Albay. So doon. Nakita ko yung post niya,
nagbebenta siya ng fertile egg ng uh, Rhode Island Red Rhode IRR yung brand. Yung mga organic na sinasabing organic. So, yun. Nakita ko yung post niya, sabi nagbebenta siya ng fertile egg. Sakto, meron akong project na incubator. Saktong-sakto talaga para matest ko yung incubator. At yun, bubili ako sa kanya ng kalahating tray muna. Kasi maliit lang yung incubator natin. Ayan, maliit lang yan. Kalahating tray muna. So, ang yung number 1 and number 2, galing kay Pading Eric, si number 2, na-out na si number 2. Ayan, ano na siya, evicted na sa bahay ni ano pala to, sa apartment, egg apartment natin. So, na-evict na siya dyan. Kailangan ko nang tanggalin kasi nasabog na, nabugok. Ngayon, si number 1, ito yung kasama niya. Number 1. Okay, bibilisan lang natin. Si number 1, papakita ko sa inyo kung ano itsura nung development ni number 1. So, bubuksan natin yung ilaw. Tapat natin dun sa butas ng tray at ilalagay natin si egg number 1. Yan. Ngayon, maliwanag, di natin makita, papatayin ko tong ilaw. Yan, patayin natin ilaw. Yan, ganyan kadilim. Tapos, so, ayan yung itlog, patayin natin yung, yan. Ngayon, sana makita natin maayos. Dito ba? Try natin itong isa. Pangit. So, lalagay ko na lang ito sa stand. Ayan. Lagay ko sa stand itong cellphone. Ayan. Hahawakan ko na lang. Para ano natin na ito, hahawakan ko na lang yung itlog tapos yung flashlight. Patay natin yung ilaw. Yan. Ito. Tapos, nagawin ko ganyan sa ilalim yung flashlight. Yan. Dilim, no? Okay, ganun. Ayan. Yan yung itlog. Nakikita natin, ayan. Hindi ko yan ginagalaw pero nakita niyo po yung embryo. Nagalaw-galaw sa loob. Ayan. So, isang sign niya na okay yung sisiw sa loob. Buhay siya. So, si number 1, based sa candling, ayan, masaya tayo at nagalaw pa si number 1. Ayan, ayan, oh. Kita niyo po yan, nagalaw yung embryo. So, number 1, okay si number 1. So, hindi ko na masyadong katagalan na. So, number 1, contestant number 1, okay siya. Congratulations, hindi ka evicted. Ayan. Ayan. So, ito, si number 1. Okay yan. Kuha na yung itlog. Bibilisan lang po natin kasi yung init ng incubator lalabas eh. So, ayan. So, tapat ako dito. Hindi kasi abot yung ibang itlog eh. Ayan. Next natin. Saka pala, pag ibabalik ko na natin yung itlog, i-egg turn ko na rin yan. Since nabuksan na rin naman yung incubator. Yan. I-egg turn na rin natin yan. Meaning ng egg turn, nakita nyo po mga nakangiti sila. Yan. Ito yung si number 1, i-egg turn natin. Babalik ta rin natin. So, ang makikita na ngayon ay X. X na ngayon makikita. X na ngayon ang makikita. Yan, X na. Yun ang egg turning. Kailangan po yun ng itlog para yung development ng embryo ng chick sa loob ay hindi dumikit dito sa isang side lang ng egg shell. So dito na pag in-egg turn siya, lilipat naman siya doon sa kabila. Ang target nun, kailangan nasa gitna yung sisiw para makapag-develop ng maayos.
Kapag hindi niya naiikot, yan yung may mga defects, physical defects yung sisiw, yung komang, ganon, may, hindi abnormal yung paa, yun, kasi hindi siya naikot. Normally, yung mga inahin, pag naglilimlim yan, iniikot talaga nila yan. Hinahalukay nila yan, tapos iniikot. So, ganun din yung ginagawa natin sa egg turning. Kunin natin si number 17. Okay, number 17. Yan. So, kunin ko na lahat para mabilis akong mag-candling. May balik din sila. So, ayan, mga nakangiti. Ayan. Okay. So, tama naman yan. Okay. Yan. Mga ano ko, power supply. Yan, candling na tayo sa 17 natin. Ganyan po talaga, madilim po talaga pag nagka-candling. Okay. Mahina ng flashlight natin. So, yung gagawin kong design, next na design ko ng incubator ay naka-automatic ano na siya, turn. So, hindi ko na siya manually iikot-ikutin ng ganito. Ngayon, ginagawa ko to, syempre, para makita ko yung performance nung ano. So, chinecheck ko yung mga itlog kung buhay ba. Ayun, nagalaw. Kita ba? Chinecheck ko yung itlog kung buhay ba o kailangan na siyang palitan. Ay, kailangan na siyang i-out. Ayan, ayan, ayan. Ito maganda. Ito. Ayan. So, nakita niyo po yung itim na yan. Yung itim na yan. Yan yung sisiw. Ayan. Baka yan yung ulo niya. Kaya yan nagalaw-galaw siya. Ayan. Oh. Oh. Ayan oh. Oh, nagalaw-galaw oh. Ayan. Okay yan. Okay, 17. Next na tayo. Huwag na nating ito. Next. Okay pa ba? Ako po. Parang malungkot ako dito ah. Parang malungkot si number 3. Parang hindi okay si number 3. Ako po. Okay, number 3. Na tayo kay number 3. Hindi tayo masaya sa kay number 3. Ayan. Meron siyang na-develop pero mukhang ano na to. Hindi maganda ang ano nito. Number 3. Negative tayo kay number 3. Ililista ko po yun. Number 3. Lalagay ko siya dito sa not okay. Number 3. So, ito po ay prototyping ha. So, yung success rate nito, hindi ko pa alam. Depende sa design. So, kapag mababa yung success rate, titingnan ko kung saan ako nagkamali. Kaya nagbi-video log tayo, vlogging. Ang vlogging is video log. Para meron akong balikan na reference kung saan ba ako nagkamali, saan ba yung kailangan kong improve na sa system. Kaya nagbi-video log tayo. Ang in short, video vlog. Yun, vlogging.
Video, ang vlogging is video lag. Lagging, video lags. Number 9. Okay. Okay, gumagalaw-galaw si number 9. Bibilisan ko na po ah. Okay, nagalaw-galaw din si number to. 7. Okay din. Number 8. Okay. So, based sa handling ko, lumabas si number 3. Meron pa po dun meron pa pong iba. Number 3. Di maganda si number 3. Ayan. Di maganda si number 3. So, lagay natin yan. Ilalagay ko si number 3 dito. Dito sa part na to. Diyan ko ilalagay si number 3. Dito. Pero i-egg turn ko pa rin siya. Tapos 8. Click natin. Okay. Ngayon, ang gagawin ko, lahat ng nasa gilid mo nang kukunin ko. Lahat ng nasa gilid. Lahat ng nasa gilid. Diyan, sa gilid na yan. Titignan ko yung estado nila. Kasi, merong sa pen, dito, yung init. Mas mainit dito sa side na to. Kasi yung heater ko nasa ilalim. So, lahat ng nasa gilid. So, dapat kailangan kong dagdagan to. I-adjust natin yan para maagapan. Kapag yung lahat ng nasa gilid ay hindi okay, alam ko na yung source ng lahat ng nasa gilid, kukunin ko lahat ng nasa gilid. Ayan. So, hindi ko na papakita isa-isa kasi haba lang yung video, haba yung video. Kaya yan po yung handling na ginagawa ko. Tinitingnan ko yung mga egg mga egg embryo. Yan, tinitingnan natin yan. Okay, eto nasa gilid siya pero buhay. Ayan o, nakita niyo po yan, gumagalaw-galaw yung itlog, yung sisiw. So okay po to, okay siya kahit nasa gilid. So balik ko na rin. Pwede po kasi mangyari yon conforme sa itlog. Meron talagang hindi maganda yung day 11. Okay ka ba? Kailan makita ko na nagalaw-galaw yung embryo sa loob. Pag asan yung pinaka-itlog, pinaka-sisiw. Pag hindi ko kinakitaan, malungkot tayo. Ayun siya. Ayan. Kita ko. Nasa gitna siya. Ayan. Ilista ko lang yung mga okay. Ito, si number 5. Si number 5 Kita ka sisiw. Number 5. Ayan. Pag gumalaw yan, yun, nagalaw. So, okay. Ayun. Nasa gilid siya. Number 5. Ito si number 15. Number 15. Kamusta ka? Contestant number 15. Hanapin natin yung sisiw. Ayun yung sisiw. Number 15.
baliktarin natin para gusto ko makita ng mga galaw-galaw. Ayun no, nagalaw-galaw siya. Ayan, yan yung dark side niya. Ito. Ito. Okay siya. Okay. Yun. Mainit nga sa side na to. Mainit nga sa gilid. So yan, pag may napapansin akong medyo hindi ako nagagandahan sa ano, kailangan nating mag-adjust. Baka nasobran sila ng init. Kaya hindi maganda yung development. Ito sa gilid din to. Pero meron siyang itong block na yan. Meron siyang ECU. Kaso mo, so negative ako dito. Nagalaw ba siya? Nagalaw ka ba? Number 16. Lalagay muna kita temporary. So, lalagay ko siya na not okay number 16 na sa gilid. Hindi ko siya kinakitaan ng movement. Ito, number ay, gumalaw. Gumagalaw-galaw siya. Okay. Okay ito. Lahat ng nasa gilid. Ito naman. Sa gilid din to. Ah. Nagalaw ba? Ayun yung sisiw niya. Ayun, nagalaw. Nagalaw naman. Ayun na. Nagalaw-galaw. Okay ito. Ilan na lang. Ito yung mga nasa gitna na to. So, nasa gitna. Okay naman to. Ayan, nagalaw-galaw. Okay. So, okay na okay to. Ayun. Medyo malaki na siya. Medyo malaki na. Ano, nakita niyo po yan yung itim na yun. Ayan, oh. Medyo malaki na yung itlog. Nasa gitna to. Isang factor, pwede ring dahil sa ano, yung gilid kasi talagang mainit. Sobrang init doon. Naluluto sila. Ito, okay din to. Oh. Yan yung itim na yan. Nagalaw-galaw. Yan. Ayan, yung itlog. Ay, okay yung sa gitna. Meaning, mainit. Sobrang init yung nasa gilid. Meron tayong dalawa. Yung lista ko. Tatlo. Dalawa. Dalawa ngayon. Ito, nagalaw-galaw pa. Ayan, nakikita yung itim na yan. Oh, yan. Okay, so, ayan.
adjust tayo ng ano, bigyan natin ng harang yung ano. Okay, sabi ko nga, pwedeng sa ano yon, pwedeng di maganda, di maganda yung ano, tawag doon, similya, pwedeng ganon. Kaya, develop sa una yung embryo, pag tumagal, ano na, ah, hindi na fully develop or talagang meron tayong kailangan gawin sa set. Marami kasing nangyari nung nakarang araw. Ano na to, marami nangyari dito. Nasiraan ako ng heater. Ito yung unang heater ko. Nasira yan. Kailangan ko gumawa ng paraan. Ngayon gagawin natin. Ayan, lagyan natin yan ng yung gilid. Lagyan natin ng foam sa gilid. Para hindi siya rektang tatamaan ng init. Ayan. So sa gilid, lagyan natin yan ng ayan, sa gilid. Yung hangin kasi, pag ganyan, dito lalabas yung hangin sa gilid. So, ganun. So, lagay natin sa gilid. Ngayon gagawin, ito yung magiging corrective action natin sa ngayon. Para hindi direktang tatamaan ng, dito nang gagaling yan yung ano, yung init dyan, sa gilid na yan. Yung nasa gitna, okay eh. So, meaning baka yun yung factor. Ha? Baka lang. Baka naman. So, ganun. Okay, so yan. Correct ko yon. Tapos, pagkaraan mga January 5, dapat mapipisa na yan. Okay. So, yan muna. Gagawin ko na muna yan. At tapusin ko na muna itong aking video. So, yan po yung ano, tinatawag na vlogging. Para sa iba, ano ba yung vlogging? Ang vlogging is video logs. Ginagawa yan ng mga nagdi-design para meron silang babalikan na reference para baka may nakaligtaan sila na details or information dun sa ginagawa na project. Makabalikan yan sa mga video. So, yun yung video logging or vlogs. Yan. Okay. So, naka-plus na natin. So, yan. Maraming salamat sa panonood. Shout out sa lahat ng nanonood. Bale, may isnalihan akong ano, yung kay Ate Mirna, Ate Imang, maraming salamat sa pagkukup aking channel. Yan po yung mga video. Marami na rin mga ginagawang video-video dati. Sabi ni Ate Imang, kupkupin niya ako dun sa team nila para mag-monetize yung channel ko. Sabi, okay lang. Pero noon pa man, nag-video-video na rin ako. Ano yan, mga logs, video logs ko sa iba kong mga activity. So, ngayon, ganun din naman. Kaya binigay ko na kay Ate Imang yung account. Ako pa rin, bukod sa electronics, paggawa sa agriculture, may mga DIY akong video na gagawin at mga solution sa mga simpleng problema ng mga farmers natin. Kasi kami sa probinsya, tatay ko is farmer. So, hanggang high school, lumaki ako sa probinsya. Karanasan ko lahat ng klase ng pagtatanim. So, at yung ngayon, medyo mature na tayo, nakikita natin yung mga problema ng mga farmer. Nung nagbakasyon kami doon, nakita ko yung problema. So, yun yung mga susubukan kong gawa ng solusyon para makatulong sa ating mga farmer. Yan. Gagawa tayo ng separate na video dyan kung ano yung mga project na gagawin ko. Para sa, yun, ano na rin, investment ko sa agriculture projects, tapos makatulong sa tatay ko para magkaroon siya ng medyo magandang ani. Gagawa tayo ng mga projects na gano'n. Okay, so yan po.
end ko na yung video na to. Maraming salamat sa panonood. Ate Mang, maraming salamat sa pag-cook. Ate Mirna yan. Si Ate Mirna. Mirna yung ginagamit niya ano, pero tawag namin kay Ate Mang. Tapos, sa sponsor ko ng ano, yung itlog ko, hindi pala itlog ko. Itlog ng mga manok. Sponsor ko ng mga itlog, Pading Eric, si batchmate, Raymond Sario. Maraming salamat. So, yan yung update sa incubator na ginagawa ko. So, yun. Ay, may nadagdag na dalawa sa listahan. Medyo di tayo maganda rin. Kaya kailangan natin mag-adjust. Ito yung hindi ko pinakita ng maganda. At napansin ko nasa gitna yung maganda. So, lalagyan natin. Baka mainit yung nasa gilid. Kailangan ko mag-adjust. Yan po, maraming salamat sa panonood. JST Agritech. Ayan. Hindi po ako makakapag-upload ng mga video na araw-araw. Subukan ko po. Pero, ayan. Yung sa team, hindi ko pa napapanood yung ibang maraming salamat sa mga nag-subscribe, mga nag-comment kay Ate Mang, maraming salamat. Babawi tayo pag ano, medyo busy na. Pag gumagawa po kasi ako dito sa shop ko, ay kailangan natin mag-concentrate eh. So, talagang sounds, meron, nagbubukas ako ng mga, nagda-live na may mga sounds yan, nakabukas yan. Nakikinig lang tayo. Pero pag dito tayo sa shop ko na to eh. Ginawa ko ng shop yung ano namin. Pag gumagawa ko dito. Ayan. Talaga. Minsan nag-multitask tayo. Okay. So, yan. Maraming salamat panonood. 37 minutes na pala akong nangangawa dito. JST Agritech, abangan niyo po yung bakang mga video about agriculture and electronics repair, DIY. Pwede kayong magtanong kung ano bang gusto niyo malaman. Hindi naman ako expert pero tutulungan ko kayong hanapin yung ano ba yung sagot. Okay. Sa mga tanong. Pwede po kayong magtanong. Ayan. Okay. At kung may problema kayo sa mga appliances, kung na-experience ko naman yon at na-repair ko yung ano na yan, appliances na yun, kunwari, ito, meron akong tanggap kahapon, mga Bluetooth speaker, mga kung ano naman, electronics. May problema kayo at na-experience ko na yon, pwede kayong share sa inyo kung ano yan. Comment lang po kayo. Pwede kayong mag-direct message sa akin. Okay lang po yun. Okay? So, yan. Good morning sa ating lahat. It's 3:38 na sa recording time ko. Sa JST Agritech. Maraming salamat sa panonood. Peace out. Diyos mabalo sa Indogabos.